Magandang araw, Chamber Gods. Kayo ba ay madalas matalo sa bilyar? Whether beginner kayo, intermediate, o nagmamoney game o friendly games, talagang nakakasama din naman ng loob. Kahit sabihin yung okay lang o nice game, yung ginawa mo yung best mo pero natatalo ka pa din. Pero syempre, nakanasan nyo rin na manalo. Kaya iba yung feeling pag nananalo kahit friendly game lang o katuwaan lang. Tama? So itong video na ito ay i-discuss natin kung ano yung mga factor na baka nalilimutan natin na tinutuloy-tuloy pa natin o tuloy natin ginagawa kaya tuloy din yung ating pagkatalo. Welcome back, Chamber Gods. Ito yung mga factor na i-discuss natin isa-isa kung bakit madalas tayong matalo sa isang laro, lalong-lalo na sa bilyar. Whether aminin natin o hindi natin pwedeng idahilan sa kalaban natin na kasi ganito tayo, kasi ganito, kasi yung tako ko, kasi yung pakiramdam ko. So, a lose is a lose. They wouldn't care less kung ano man, kahit ano man ang dahilan natin. Basta, nanalo sila, that's the end of the story. So, umpisahan natin sa number 1. Number 1. Nag-gym, okay? Yung mga nag-gym po dyan, so there's nothing wrong dun sa mga nag-gym. Before po kasi ako nag-gym din at nakakalaro-laro lang ng konti. Hindi naman talaga naglalaro kasi wala pa akong tako noon. Malaki po yung katawan ko before. Ayan, kita naman sa picture na pinakita ko, that was 15 years ago. Medyo blur kasi yung camera ginamit dyan, yung parang 3610 na yata na Nokia pa. So, ganun ka-pixelize siya. So, halata yung edad ng picture. So, yung braso ko po dyan, umaabot ng mga 16 inches. So, kung titira ka talagang tatama dun sa palikpik mo, yung tinatawag na latissimus dorsi dito sa likod. Kasi malaki din yung likod, tapos tatama po yung tricep mo, pag ganun. So, definitely, makakasagabal sa tira mo kung nag-gym ka. And at the same time, kung nag-gym ka, ang binubuhat mo sa bicep curl, umaabot halimbawa ng mga 30 pounds to 35 pounds both sides, so that's 70. So definitely, pag hawak mo ng tako, kahit yung pinakamabigat na tako, say 21 ounce, magaang yan. Okay, magaang yan. So, hindi mo magagamay yung stroke mo sa tako dahil nag-gym ka. Kaya sabi nung isang kasamahan ko before, 15 years ago, mamili ka whether mag-gym ka or magbilyar ka. Kasi hindi magiging consistent yung tira mo, definitely. Kasi sa pag-gym, sa pagpapalaki ng katawan, progressive yung bigat na binubuhat mo. Pabigat siya ng pabigat. Number 2, ay gumawa ka ng mabibigat na gawain. So, same to with pag-gym. Halimbawa, may laban ka mamayang gabi. Naglaba ka. Okay. Ng, say, mga panloob. So, definitely, yung i-hand wash mo siya. So ano ang number 1 ginagamit sa pagbibilyar? Pulso, kamay. Okay. So pag naapektuhan yung pulso mo, lalo na kung experienced player ka, definitely something will go wrong doon sa tira mo. Or nagbuhat ka ng mineral water, or nag-igib ka, or basta may binuhat ka mabigat na makakaapekto sa yung wrist o sa arm. That will also contribute, lalo na kung mabibigat yan, magkakaroon ng swelling yung arm mo and it will last for 1 day. So definitely, your game will be affected. So these are things na wag yung gagawin kung meron kayo schedule na laro, whether money game yan, friendly game, or playing for fun, or tournament, lalo na kung tournament. Actually, yung friendly game nga, kung minsan nakakasama ng loob pag natatalo ka din, di ba? Number 3, is yung pag-walking o pag-jogging. Okay? So, anong effect noon? Sir, bakit naman maapektuhan yung laro mo? Okay. Naramdaman nyo na ba yung feeling na titira kayo na last ball, na kinakabahan kayo? So, maririnig nyo yung heartbeat ng puso nyo. So, kung nag-jogging kayo at naglaro kayo, definitely hindi pa bumababa yung heartbeat nyo. Mararamdaman nyo yung rush ng dugo o yung tibok ng puso nyo. So, it may affect also yung inyong tira o yung aiming nyo. Kaya iniiwasan din yung pag-jogging or pag-walking or anything that would raise your heartbeat dahil mabilis yung magiging tibok ng puso nyo.
So, ramdam nyo yon dun sa pulso nyo, sa pagtira nyo. Number 4, isa sa pinakagamit sa paglalaro ng bilyar, aside sa kamay, sa pulso, is yung mata. So, kahit maganda yung pulso mo, puspos ka ng practice, sagana ka sa practice, pero naglaro ka, in-schedule mo yung laro mo, right after shift, kung ikaw ay BPO, or ikaw ay galing sa lamay, or whatever, nagpuyat ka, nag-ML ka, o nag-computer games ka, o galing ka sa trabaho, maghapon ka sa computer, pagod ang mata mo, nagluluha, try mo lumaban. What would happen? It will affect also your game. Because umaasa din tayo yung pocketing natin sa mata. So kung pagod ang mata mo, pipikit-pikit ka, parang nahihilam ka o nagluluha, definitely yung concentration mo ay bawas. So most probably, kung ka-level mo yung kalaban mo, matatalo ka. Number 5 is kung marami kang iniisip. Kung friendly game at bara-barabay lang tira mo, wala kang pakialam kung matalo o manalo ka, o tsamba, okay lang. Pero if you're doing a money game or tournament, tapos ang dami mong problema, ang dami mong hang-ups, dami mong baggages, at naglaro ka, yung concentration mo ando sa problema. Iniisip mo yung problema sa bahay, iniisip mo yung problema mo sa girlfriend mo, sa misis mo, sa family mo, may sakit sa ospital. So, huwag ka maglaro dahil definitely wala ka dun sa 100% concentration. So, might as well, pagpaliban mo na lang and fight another day. Number 6 is kung meron kang dinaramdam na, say, muscle pain, masakit yung balikat mo, or masakit yung paa mo, o kung may masakit sa katawan mo, or headache, minamigraine ka, still, it will contribute doon sa percentage ng iyong kondisyon. So, ang bilyar po kasi hindi puro palakasan lang ng loob, no po. Kuminsan gagamitin mo rin yung coconut shell. So, isipin, hindi basta laban ng laban. You can fight another day. So, kuminsan kung meron kang nararamdaman, huwag mo na ituloy kasi makaka-apekto yun sa performance mo. So, meron po isang pro player na hindi ko alam kung heel sila, tapos nag-concede siya kasi parang sumakit yung paa niya. So, paalam po yan na walang kinalaman doon sa kamay o sa stroke o sa mata. So, yung parang paa o yung tatapilok or something yung problema niya. Why? Because yung stance also will contribute doon sa tira mo. Kasi may effect yun sa stance mo, sa tayo mo. So, parang napanood ko po yun, nag-concede siya at winave niya yung laban. So guys, that's about it. Wag puro lakas ng loob, let's be clever, let's be smart in playing the game also. Lalo na tayo mga beginners, malaking bagay sa atin yung manalo kahit friendly game kasi nakatayadan yung ating bragging rights. Yan. So, kahit yung magkaka-level tayo, asaran, katuwaan, masarap umuwi ng panalo. Okay guys, you know what I mean? Kahit katuwaan siya, iba pa rin yung feeling. It will boost your confidence and you're looking forward to your next meeting or your next game. So, sana may natutunan tayo sa episode na ito. And please, don't forget to comment or hit me in the comment or just simply share and like the video kung nakatulong sa inyo. So, don't just take my word for it. I-try nyo kung tama yung sinasabi ko. And good luck, Chamber Cad, sa inyong paglalaro ng bilyar. Maraming salamat po.